Good afternoon guys! For today's video ay nakakatawa yung gagawin natin dahil ito yung spot na isa sa mga paborito kong mag-fishing. Pero this time hindi tayo mag-fishing. Ayan, may dala tayong panunggit at alam nyo ba kung ano yung susunggitin natin dito? Ito yung isa sa mga sikat na prutas sa Mexico. Tara at manguha tayo. Ayan yung aking asawa na very supportive. At ayan yung ating panungkit from Daiso. And meron din si Papa dalang kulman. Ayan, at dito lang natin makikita sa tabi-tabi guys. Ayan, dyan. May mga hinog na. Nakakatawa. Ang tawag nila dyan sa Mexico guys ay prickly pear fruit. Kung saan ay bunga siya ng isang cactus. At alam nyo ba, ginagawang steak yung mismong dahon ng cactus na yan dahil mayaman daw siya sa iba't ibang klaseng vitamina plus nakakapagpababa daw ng sugar level. Kaya tara na at manguha tayo. Syempre si Papa yung pagkukuhan natin. Hey yo, dami nag-fishing guys. So ayan o, kasi maraming na bibingwit na isda dito guys. Medyo malayo lang dito sa bahay namin. At actually last year nakapanguha kami nito, hindi ko lang na-edit. Ayan, napakadali niyang gamitin guys yung panungkit natin. Oh, di ba panalo? Oh. Rak. Oh. Muchiyasu. Oh, ang dali. Ang daming basura guys. So kasi kapag malakas ang alon dito, ayan, marami kasi dito bloke. So hindi na yan nalilinis. Ang tendency na tatrap na yung mga basura at naiipit na. Makakadakiran din mga ito. Ayan guys, oh. Kuha lang tayo yung ay, nalaglag. Hinog na. At ang lasa niya guys, mamaya iti-tasting natin siya. Nakaka-addict manguha. Pero taksang tarit ako na eh. Kukuha maka. So yung pinaka-red daw, ang matamis na. Pero yung mga Mexican guys, nakita ko green pa kinakain na nila. So kukuha din tayo ng mga mangilan-ngilan na kulay berde pa para matikman natin kung ano ang lasa kapag medyo green pa. So ito, may green tayong nakita dito guys. Tikman na natin green. Ayan. So ayan, nalaglag na siya. Meaning ay baka hinog na siya. Ayan, tikman natin. Manguha lang tayo guys ng ganito. Ito mismo. Ayan, oh, nakita niyo yan. So, ginagawang steak to sa Mexico. Hindi ko maikot kasi kasama kami kumiikot. Wait lang. Huwag kang bibitaw. Okay. Oh, tas karune kore. So, ayan guys. Nakapanguha tayo at ganyan ang kanyang itsura. At dahil prickly, ibig sabihin matinik. Kaya, dyan natin siya ilalagay. Tara at subukan natin tikman sa bahay. Nasawa ko hindi masaya. Panish ko na yun. Ayan na guys yung ating nakuha kahapon. Actually kahapon natin siya kinuha. At ang gagawin muna natin ay i-steak na natin to. Kung saan ay kailangan muna nating i-burn yung kanyang mga tinik para hindi tayo masugatan o matusok. Kasi nga guys, napakatinik niya. Nakikita nyo yung mga tuldok-tuldok na yan. Punong-puno yan ng pinong tinik, kaya napakasakit niya sa kamay kapag natusok talaga kayo. So dito guys, ang gagawin natin, kailangan natin syempre ng paglalagyan at kailangan natin ng tong, kailangan natin ng torch. Kasi ang purpose nito guys, para mahawakan natin siya at i-burn lang natin yung kanyang mga ayan, tinik-tinik para yan yung malaya natin siyang mahawakan. Ayan. Madali siyang malinis gamit lang yung inyong torch. Ito naman yung kanyang mga fruits guys. So ayan. At careful lang para hindi kayo mapaso. Nakikita nyo guys, parang nasusunog yung kanyang mga balahibo. Yung paraan para mahawakan nyo siya. Kung hindi nyo siya makakain. So ito na yung cactus natin guys. Nakita nyo na na-burn natin. Ayan, nahawakan ko na siya at hindi ko na nakakapa yung kanyang mga tinik. Gagawin lang natin guys ay tatanggalin lang natin itong mga pino na yan. Ayan. Medyo matigas kasi siya. Ayan. Ano kaya ang lasa nito? So, curious din ako. Actually, last year guys, nanguha kami ni Papa nito. And then, hindi ko lang nailuto. Tapos, hanggang sa, hindi ko na siya natikman. At, alam niyo ba, for how many months na
nakatenga siya sa aking lamesa, ay hindi siya nabulok. Ang tindi talaga ng cactus. Kaya naniniwala ako na ang cactus, guys, matinding kanyang DNA. Kaya kapag lagi tayong kumakain nito ay magiging matibay din ang resistensya natin. Yan. At ang ginawa ko dun sa cactus na yun, guys, tinanim ko dun sa labas ng aking garden. At alam nyo ba, isang piraso lang yun, pero nagkakaroon na siya ng mga panibagong cactus. So, nagdugtong na siya. At mamaya, papakita ko sa inyo kung saan ko siya tinanim. Madalas ako makapanood nito, guys, dun sa mga YouTuber na nagbablog sa street food. So, ayun. Ito yung kinakain nila. Tapos, pinapalaman sa tacos. Guys, at ipa-fry lang natin siya o i-steak natin. Yung pagpirito sa kanya, guys, parang steak din. Gagamit lang tayo, guys, ng mantika. Ayan. At salt and pepper. Mukha siyang masarap. Wala akong naaamoy sa kanya. Amoy prito lang din siya na mantika, pero wala siyang amoy na katulad ng ibang gulay, katulad ng sibuyas. Hindi siya nangangamoy ng gano'n. Mamaya na lang. Naku, ano kaya yung lasa niya? Curious ang lola. Mumubula-bula pa. Ayan, oh. Nakikita niyo yan. O, kasi mukha siyang matigas pa, pero nasusunog na. I think para siyang kamatis, no? Okay na, iahon natin. At ilagay na natin siya dito. Ayan. At gumamit lang tayo ng gunting para mahiwa natin siya at matikman. So, ayan. Tapos, lalagyan lang natin siya ng salt and pepper. Okay. Ayan. Ito naman yung ating fruits kung saan ay biyakin na natin. Jalang! Ang sarap ng kanyang itsura! At yung kulay green natin, guys. Jajan! Ay, red na yung kulay din niya kahit green pa siya. Madami siyang buto na parang bayabas. So, ayan na, guys, yung ating breakfast kung saan ay agang-aga na. Unahin natin, guys, etong mismong cactus. Ayan, na pinirito natin na parang lutong steak siya. Ang amoy niya, guys, amoy piniritong talong. At mukha siyang masarap. Tara na, atikman natin. Sabihin na naman, ang dami na naman daldal ng lola niya. Itadakimasu. Diyos ko, Maria. Itadakimasu. Dapat pala binalatan natin, makapal yung balat niya. Maasim siya, guys. Lasa siyang kamatis na hilaw, pero slimy. Tapos makapal yung balat, kaya pala talagang binabalatan siya, guys. Ayan. At, to be honest, hindi ko siya bet. Kasi hindi ako mahilig sa parang malabsana. Gusto ko yung malutong na gulay kasi. Ayan. Pero mahilig ako sa malaway, katulad ng mga seaweeds. Kasi malutong yung mga seaweed dito, guys, kahit niluto mo siya malutong. Ayan, hindi ko siya mabalatan. Matigas kasi yung balat niya. Ayan. Ayan, kapal yung balat. At very slimy. Hindi ko alam kung bakit nagustuhan to ng mga Meksikano, ha. Masyado siyang malaway. Kaya pala pag kumukuha sila nito, guys, yung medyo makakapal na. Tapos, binabalatan nila. Kasi nga naman ito, pag binalatan natin, guys, sobrang nipis na niya. Kaya pala yung mga kinukuha nila yung malalaki na mismo para pag nabalatan man siya, ayan, oh. Ay, madali na siyang may matitira kapag binalatan siya. Ito kasi pag binalatan natin, wala tayong matitira, ayan. Hindi ko siya bet. Ang asim niya kasi, guys, medyo maasim lang. Ganun. As in, parang kamatis na kulay berde pero slimy. Ganun yung texture. Hindi ko ito pwedeng pilitin. Hindi ako ganun ka-desperate. So, ayan, guys. Ito naman yung kanilang prickly fruit kung tawagin or prickly pear fruit. Ayan. At parang bayabas siya. Nakikita nyo, ang dami niyang buto na malalaki. Amoy niya, wala rin siyang amoy masyado. Para rin siyang amoy dragon fruits. Ayan. At tikman natin. Timawa, diba? Itadakimasu. At ang iingatan nyo lang, guys, yung damit nyo na mamantsahan, ayan, meron na tumalsik sa akin. At ang buto niya, ang lalaki. Hindi ko alam kung kinakain to kasamang nilulunok o hindi. Napakalalaki, guys. Ayan, oh. Para talaga siyang bayabas.
siguro better na lunukin yung buto. Think, bagay siya sa may asim. Masasabi kong bet ko. Kasi maasim na matamis. Maasim-asim siya na matamis. Lalo na kung nagkikrave kayo sa maasim, nilunok ko na lang. Mas bet ko siya guys sa dragon fruits. Kasi yung dragon fruits guys, wala talagang lasa. Ito, maasim siya na manamis-namis. Ang sarap niya. At mapapadami yung kuha ko nito. Masarap siya. Ayan. Tapos, kutsaraan nyo lang. So, napakadami daw benefits nito. At the same time, ay nakakapagpababa talaga ng blood sugar. Lalo na kung kayo ay may diabetes. The best to, guys. I like it. Hindi lang yung buto. Napakasarap niya. Guys, itry nyo na din to. Pag kami nakita ko yung ganito sa Pilipinas, itry nyo kainin. Kasi magugustuhan nyo. Ang problema nga lang ay mabuto talaga siya. Kaya yung iba kong nakita na panood ko, kulay green pa lang kinakain na. Kasi siguro dahil hindi pa masyadong malalaki yung mga buto nun. Green na green pa talaga. Ayan. Malapit siya sa lasa ng manggang hinog guys na maasim-asim pa. Yung pala yung lasa niya. Kasi kanina ko pa iniisip guys kung ano yung lasa niya na malapit. Yung pala, yung manggang hinog na medyo maasim-asim pa yung lasa, yun ang malapit na lasa sa kanya. Kaya lang nga, may buto. So, ito naman yung kulay green natin. So, pula na rin yung loob niya. Ayan, guys. Sobrang asim niya, guys. Ito naman, malapit siya sa kamyas. Para kayo kumakain ng kamyas. Pwede siyang gawing pickled para doon sa inyong mga lutuin katulad ng ginawa natin nga ume. Kung saan ay ginawa kong pang-asim o pang-pangat. Kasi sobrang asim niya, guys. Alam nyo yung umi ko, guys, na ginawa. Ang ganda niyang pang-pangat. Para kayong kumakain din ng sinigang sa sampalok. Kasi napaka-asim niya. At yung mga kaibigan ko, hindi nila alam na umi yung ginagamit ko. Alam nila ay sampalok. So, doon lang nila nalaman nung tinanong nila sa akin kung bakit meron akong stock ng sampalok pa. At sinabi ko nga na umi boshi yun na ginawa ko kung saan yun yung mga pinansisigang natin at pinang-aasim sa ating mga lutuin. And yung lasa niya guys parang sampalok din. And I think pwedeng gawing pang-asim din tong kulay green ng mismong ating nakuhang cactus pear. Kasi guys napaka-asim niya. Para siyang kamyas talaga yung asim niya. Kaya I think pwede siyang gawing pickled. Sobrang asim. Sobrang asim guys. Kaya pala maasim din yung kanyang pinaka. Sobrang asim. Siguro pwedeng gawin pang asim yun guys. Kasi ang sarap niya eh. Yung asim niya, kamis na kamis talaga. So ayan guys, alam nyo na kung ano ang lasa ng mga pinagtripan nating prutas. Na kung tawagin. Prickly pear fruit. Yan ang inyong Lola Jejemon. Na nagsasabi sa inyo na itry nyo na din at napakasarap naman talaga. Yun nga lang, sobrang asim kapag gagulay green. Kaya make it sure ang kukuhanin nyo ay yung kulay pula na. That's it guys! Kasi manaka. What the? Oh. So ayan guys, nakuha na namin. Muit eh. Kuha. Ay, still mahal ko. Sasata na. Asasta ko kayo. Kawai sini. Oh, yummy din. Mamaが取るよ。マジ刺さるんだよこれ。手袋しててもダメだねこれ。もうない？多分。